morning po. Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kadalasan po kapag tayo'y nananalamin, ang tinitignan natin ay ang ating mukha. Pero na-check nyo na po ba ang inyong leeg kung mas malaki ba ito sa normal? Baka nakakaranas po kayo ng thyroid condition gaya ng naranasan ng ating panauhin na si Lola Auring, na minsan napansin niyang tila matambok ang leeg niya at may pakiramdam na parang balahibo raw na nakabara sa lalamunan. Panoorin po natin. Ako po si Aurora Jose, 71 years old, nakatira ng Mandaluyong City. Madalas akong hingalin, madalas akong kabahan. Pag-uubo ko na walang patid, hirap na hirap akong huminga. Yung laway ko rin mismo, parang doon ko na ikamamatay. Kaya may time na inaatake ako, di ako makatulog, nararamdaman ko may pulikat. Lumapit ako sa Mandaluyong City, nagpa-check up ako, laboratory, ultrasound, biopsy. Nakita yung labs na yon. Sabi sa akin, kailangan ko daw operasyon na kasi ang sakit ko, may nakita silang bukol na hindi maganda. Cancer na yan, kailangan talaga. Operahan na yan. Kung ayaw mo, siguro ko, mayroon pa namang 3 years. Baka lang, sabi niya. Ayon sa American Thyroid Association, kailangang regular na nagpapacheck ng thyroid function pagdating sa edad na 35 years old at kada 5 taon mula dito. Dahil sa panahong ito raw po karaniwang nagdi-develop ang thyroid disorders. Ang papillary thyroid carcinoma na naranasan ni Lola Auring ay ang pinakapangkaraniwang uri ng thyroid cancer. At operasyon po agad ang rekomendasyon ng mga dalubhasa sa ganitong uri ng kondisyon para maiwasan ang pagkalat ng cancer na kung saan tinatanggal po ang kabuuan ng thyroid gland o ang bahagi nitong apektado. Paano gumaling ang bukol sa thyroid ni Lola Auring sa paraan ng Healing Galing? At ano ang mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng ganitong karamdaman? Mamaya po ay pag-uusapan natin yan kasama ang ating panauhin sa Ang Galing. Sa ating Healing Katanungan, sasagutin po natin ang mga nagtatanong tungkol sa problema sa bukol sa thyroid. At makakasama nating muli si Kuya Benson sa Lakbay Kalusugan para magbahagi ng isang masarap na recipe ng sopas mula sa kanyang Finland kusina. Ang tamang pangangalaga sa thyroid at mga paraan para maiwasan ang thyroid conditions. Sa natural na paraan, ang ibabahagi po natin ngayong umaga. Kaya't hayaan niyo pong samahan namin kayo dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. May bukol po ako sa left thyroid. Pwede po ba akong uminom ng serpentina? Hanggang kailan po iinom ng Calcutab ang asawa kong may thyroid nodules? Mga tanong tungkol sa problema sa thyroid ang sasagutin ni Dr. E. At isang masarap na hydrating sopas recipe ang ibabahagi ni Kuya Benson sa Lakbay Kalusugan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman.
basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating Healing Katanungan, sabi ni Mary Grace Estelio, magandang araw po, may bukol po ako sa left thyroid. Pwede po ba akong uminom ng serpentina? Thank you po. Mary Grace, kung alam mo na ang iba pang mga Healing Galing products at ang proper hydration, pwede mong isabay ang serpentina para maiwasan ang infection at inflammation sa affected area. Si Jim Bobis naman, sabi niya, Doktora, magandang umaga po. Lagi po akong nanonood sa inyo. Hanggang kailan po iinom ng Calcutab ang asawa kong may thyroid nodules? Hanggang 1 month po ba? Salamat po. Jim, depende sa severity ng condition. Check mo si Mrs. ha. Kasi kung mas malubha ang condition niya, baka mas matagal ang gamutan. Pero sa holistic approach natin, sana naturuan ka kasama ang proper hydration sa diet, di ba? Ay i-check mo, imo-monitor mo yung kalagayan ng kanyang nodules. Kung dumiliit hanggang mag-disappear, no? Para kumpletong magaling na siya, tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng Herbal Calcutab. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Kapag may karamdaman po tayo o kaya ay malamig ang panahon, napakasarap humigop ng mainit-init na sabaw, di po ba? Kaya't narito si Kuya Benson para magbahagi sa atin ng isang masarap na recipe ng sopas na madalas po nilang kinakain bilang comfort food sa Finland. Pero lalagyan daw po niya ito ng Pinoy twist. Aba, tingnan nga po natin. Happy healing morning, Kuya Benson. Padalan mo naman kami dito ng iluluto mo. Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy healing morning po sa lahat. Happy healing morning po, Doc E. Naku po, lumalamig na po ang panahon po ngayon at nagtataglagas na. Mabuhay! Kulan na naman po kayo, no? Ako po si Kuya Benson. Tuloy po kayo dito sa Lakbay Kalusugan. Nandito po ako sa bahay ng aking Finnish mother at magluluto po siya ng tradisyonal na Finnish soup na sopa. O walang S. Yun po yung Finnish term sa sopas o sa soup. Nilagyan ko lang po ng S para may Filipino touch. O, di ba? Talaga namang kakaiba dahil tayong mga Pilipino ay ginagamit po natin ay elbow macaroni. Dito po hindi kakaiba. Tara, samahan po ninyo ko ang tradisyonal na Finnish soup dito po sa Finland. Ayan po mga kababayan, dito na po ako sa bahay po ng aking Finnish mother at magluluto na po kami ng sopas. Aiti, mitä me kokatan. Suomalaista lihakekka. Ang lulutuin din po namin ay Finnish soup. Aloitetaan. Aloitetaan. Umpisa na po namin. Ang magluluto po ng traditional Finnish soup, syempre ang aking kinikilalang Finnish mother po dito sa Finland. Talaga namang napakasarap po na tinatanggap po kayo na parte po ng pamilya.
I-prepare na po natin ang mga ingredients. Meron po tayong 400 grams na patatas, 200 grams na parsnips. Ang lasa po nito ay parang singkamas. Napakasarap po. Medyo mild po ang lasa compare sa singkamas. 200 grams na carrots, 100 grams na sweet roots. Para po itong celery pero sobrang mild po ng lasa. Isang tasang sibuyas na puti kasi gusto po nila mas mild po yung lasa ng sibuyas compare po sa red onions. 100 grams na leeks. Meron po tayong broth cubes. 6 na piraso pong pamintang buo, 2 dahon na tuyong laurel, at 2 kutsaritang asin. Mayroon po tayong 50 grams na parsley. Depende po sa inyo kung gaano karami ilalagay. Optional naman po ito. Ibig sabihin, hindi naman po kailangan maglagay po nito. At syempre, ang main ingredient, meron po tayong 400 grams na beef chunks. Gagamit po tayo ng 1 litrong tubig. Wala naman pong strict recommendation gaano karaming tubig. Umpisa na po nating magpakulo at lutuin po natin ng sopas. Pakuluin po muna natin ang beef chunks hanggang lumabas po yung mga impurities. Tanggalin po natin ito ng dahan-dahan. Ilagay na po natin ang pampalasa, asin, laurel at paminta. Isunod na po natin ang sibuyas na puti, ang leek at syempre haluin po natin itong mabuti. Takpan at hintayin kumulo. Kapag gulo, ilagay na po natin ang sweet roots, ang parsnip roots. Isunod na rin po natin ang carrots. Haluin po natin mabuti bago po natin isunod ang mga patatas. Haluin, takpan at hintayin po natin lumambot lahat po ng root crops na ating nilagay. Malambot na po ang mga lamang ugat. Maglagay na po tayo ng parsley at takpan po natin para magbigay po ng extra flavor. O di po ba napakadali at napakabilis? Luto na po ang simple at napakasarap po na Finnish meat sopas. Kain na po tayo! Ayan po mga kabayan, luto na po ang sopas. Di ba? Mais, teta. Titigman na po namin. Hindi masyadong maalat. Hindi po masyadong strong yung mga flavor. At kailangan po kumain ng rye bread. Ruislay pa. Sa autumn, pag nag-umpisa na rin taglamig, nagluluto po ang buong pamilya. Marami pong patatas, dadagdagan ng patatas, tapos sa malaki pong kaldero. Tapos serve po sa buong family. O, diba? Kitos Palyon. Sabi ko, Kitos Palyon, maraming salamat. Oliva, welcome. Maraming salamat po sa inyong oras na ilang sa Lakbay Kalusugan. Ako po si Kuya Benson mula po dito sa Finland. Maraming salamat po. Payo ni Doc, kailangan yan maopera para maalis yung bukol sa thyroid ko. Bukod dun sa bukol ko po, sabi ko, ano po ba yung laman yan? Kanser, sabi niya. Ang gamutan yan, walang ibang lunas kundi operasyon. Sabi ko naman, agad-agad. Kayo po, hindi ba kayo natatakot sa sakit nyo? Sabi sa akin. Pag nag-triggeran niya yan, within 3 years, ganang ka na. Paano nakatulong ang natural na gamutan sa thyroid cancer ni Lola Auring? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Ang papillary thyroid carcinoma ay ang pinakapangkaraniwang uri ng thyroid cancer na ayon sa mga dalubhasa ay mataas ang antas ng paggaling kung ooperahin.
Ang pangunahing sintomas nito ay ang pagkakaroon ng bukol o nodule sa thyroid gland na walang kasamang pananakit. Pero kapag lumaki ang bukol, maaaring maipit nito ang daluyan ng hangin o pagkain at mahirapang huminga o lumunok ang pasyente. Sa ilang kaso ng papillary thyroid carcinoma, dumaranas din ng pasyente ng pananakit ng bahagi ng leeg, bagang o tainga at pamamalat ng boses. Mas maraming babae ang nagkakaroon ng papillary thyroid carcinoma kaysa lalaki. Inuugnay ito sa estrogen hormones, sa exposure sa radiation, at sa genetic factors. Kung maoperahan man ang thyroid, maaari pa ring bumalik ang cancer sa lymph nodes ng